Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli, ako po si Arwel Mendoza at sa mga kakapakinig lang o kakapanood sa ating himpilan, welcome po sa ating programa. At dito po sa Patok na Negosyo segment ay muli po tayong makatutunghay ng iba't ibang kuwento sa pagnenegosyo. Hatid yan ng ating mga Entrepinoy at Entrepinay. And every Monday, palagian po nating nakakasama ang Business as Mission Philippines upang talakayin ang iba't ibang diskusyon na may kinalaman po sa ating pagnenegosyo. At ang programang ito ay sabayan ding napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At ngayong umaga, isa pong Entrepinoy ang ating makakasama. At siya nga po ang co-founder ng Dough Creamery at bahagi din po siya ng Business as Mission Philippines. I-welcome po natin si Mr. Bradley Go. Sir Bradley, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, Sir. Yes. At sa mga avid viewers and listeners natin, maaring pamilyar na po sa inyo si Sir Bradley because this is his second time na makakapanayam natin siya dito sa ating palatuntunan. And before anything else, kamusta naman po kayo ngayon, Sir Bradley? Okay naman. Oo, Okay talaga. naman. Mukhang na-enjoy nyo pa yung last episode natin. Ano? Yes. And, Fresh pa sa utak ko. Oo, fresh na fresh pa at marami ring mga natutunan yung ating mga kaagapay dahil the last time po na nag-guest dito si Sir Bradley ay ating pong pinag-usapan yung BAM Business Pays on Time. Kaya mahalaga po yan na natututunan natin. And this time, ang pag-uusapan naman po natin ay may kinalaman naman doon sa nasulat sa Bible sa Romans 12 verse 2 at sabi dito do not conform to the ways of the world. At ang ating mga paksa dito ay nagmumula po sa workbook po ng Business as Mission Philippines. Pero sa ating panimula, Sir Bradley, baka meron tayong mga first time listener and viewer at nais pa po nila kayong makilala. Sir, kwento nyo nga po sa kanila ano po ba ang nature ng Dough Creamery? Ano bang klaseng business ito at saang industry po siya nabibilang? So, Dough Creamery, isa kaming dessert store na nag-operate kami for 5 years at SM North. So, yung flagship product namin, siya, Monay Cone. Monay cone. So, we call it a bread cone. Hindi yung parang wafer cone, Hindi. Ibang klase ito. Talaga. Wow. So, it's a re-innovated version ng Dirty Ice Cream Sandwich. So, nung kami nagsimula, nag-operate kami for 5 years sa SM. Then, nung nakita namin na may mga nagdadala ng coffee to pair with yung mga desserts namin, doon namin naisip na we can transition to become a dessert cafe. Okay, so from selling dirty ice cream using yung inyong Monay cone or bread cone nag-innovate kayo, nag-improve pa ito. Ngayon ay isa ng desserts cafe. Yes. So aside sa mga ice cream natin, dito sa inyong dessert cafe, ano ba yung mga pwedeng ma-enjoy ng ating mga customer? So, mag-relocate pa lang kami sa Green Hills. Green Hills. So, ayoko muna i-disclose kailan, pero malapit na. Yan ang aabangan. Yes, yan ang aabangan ng ating mga kaagaway. But for the meantime, available pa rin yung ating... right now, nag-cater kami. Nag-cater. So, more on kami, events. Ayun. So, events naman. Pero yan ang aabangan natin sa inyong negosyo. Lalo na yung may mga sweet tooth dyan at mahilig talaga sa mga matatamis katulad ko. Kasi naalala ko dun sa sinabi nyo, you're using Monay cone, pero dati kasi when we say dirty ice cream, yan yung Monay mismo, pinapalamanan yan ng iba't ibang flavors ng ice cream. At nung bata ako, isa yan sa lagi kong pinapabili sa nanay ko. So ngayon talagang nag-innovate na, Monay cone na yung gamit-gamit natin, lalo na sa inyong negosyo. And dito sa inyong business, dahil nga ngayon, nag-venture na rin po kayo sa events, when it comes sa ating pakikipag-usap
pakikipag-usap or pakikipag-deal sa iba't ibang clients, may mga may mga challenges din ba when it comes sa pakikipag-usap sa kanila and even din sa ating mga efforts to market our business? Yes po. Since yun nga po, Christian business people kami sa company, may mga certain convictions kami. Yeah. Kahit naman na medyo kilala yung Philippines as yung parang light of Asia na Christian country tayo, madami pa rin naman talaga na hindi naniniwala or does not hold the same convictions. So minsan nagkakaroon lang ng konting friction dahil nga sa differences of beliefs. Yun nga yung challenging part doon, kasi us bilang Christian business owner, yun yung hamon sa atin paano nga ba tayo mag-shine, paano nga ba tayo mas magiging good steward ng resources ng Panginoon, lalong-lalo na kapag tayo nakikipag-deal sa iba't ibang klase ng tao. Kasi last time we talk about suppliers, now itong mga iba't ibang compromises naman when it comes to our business. And saktong-sakto ito ang ating magiging topic, do not conform to the ways of the world. Kasi sa larangan ng pagbibusiness, mga kaagapay, minsan para matanggap at mapasama tayo sa inner circle, lalong-lalo na ng mga malakihang kumpanya or mga negosyanteng may malaking influence, talagang gagawa tayo ng paraan para mapabilang sa kanila. And sometimes we forget na may mga compromises na pala para lang magawa natin silang samaan or maging in tayo sa circle nila. And malaking tulong naman talaga sa ating pagbe-business yung meron tayong connection. That's why nakikipagkaibigan tayo, nakikipag-usap tayo, or nakiki-bond tayo sa iba't ibang mga negosyante. At dahil doon, mas napapadali nga yung ating business flow at dahil din sa mga connections natin, nagkakaroon tayo ng opportunity na makakuha din ng mga bagong projects, di ba? At tumataas din yung tingin sa atin sa ating business community, lalo na if you are connected with business influencers. Pero minsan, kahit ayaw naman talaga natin na maging bahagi ng mga, sabihin nating lavish lifestyle ng mga kadikit nating mga negosyante, minsan parang napipilitan na lang tayo na, kunyari, ang gusto nilang klase ng bonding is manigarilyo, pumunta sa iba't ibang club, or uminom. So dahil nga gusto natin silang ma-please, diba? Napipilitan tayong gawin din or makisama sa mga ginagawa nila. Sa inyong pananaw, Sir Bradley, napapaisip ka rin ba na kung minsan may mga tao na tinatanawan natin ng utang na loob. Yun yung mentality minsan Meron tayong utang na loob dahil sa kanila nagkaroon tayo ng ganitong project. Kaya napipilitan tayong sumunod. So para sa inyo, sir, paano ba makipag-deal sa mga ganitong klaseng negosyante na para hindi sila ma-offend, hindi sila na-offend na at the same time, hindi tayo nag-give in dun sa mga compromises. So paano natin i-deal yung mga ganong bagay, Sir Bradley? Para sa akin po, kailangan relational tayo. May nasabi nga si Pastor Sherwin from a recent segment. Sabi niya na parang rebuke without being relational, hindi din talaga okay. Yeah. So, parang sometimes one or the other lang iniisip natin or rebuke ko siya pag sabihin ko mali yan. Tapos, ma-burn yung bridge. At the same time, sometimes, pagbigyan na relationship. Pero there's an in-between na you can rebuke while still being relational. Yes. Kasi, ini-invite ka lang naman ng tao at the first place because they like you. Parang, makisama ka sa amin and all. So, even if hindi ka agree sa activity na gagawin nila, they're not doing it kasi ayaw ka nila. They're doing it out of a place that they like you and that they want to build a relationship. So, I think important na i-acknowledge muna yon na, thank you sa offer. Yeah. Thank you na gusto mo makipag-hangout. Pero, sorry, hindi kasi ako nagpa-partake sa ganyan na vice. Yeah, mahalaga nga yung meron tayong proper communication, na hindi natin may paparamdam sa kanila na ikaw kasi ganito, ako iba. Diba? Kasi minsan, it's just a matter of how we communicate
no, yung perspective na meron tayo or mindset na meron tayo. And yung iba kasi natatakot na hindi, sige, sasamahan ko na lang kaysa mawalan ako ng clients. Yes po. Paano naman natin i-deal yun? Yung fear na baka mawalan sila ng malaking client kapag hindi nila sinamahan doon sa kakaibang mga lifestyle nitong mga business partner nila. Paano i-deal yun, sir? I think kailangan maging complete talaga tayo muna in Christ. Sakto, nung Sunday, may napakinggan akong sermon. Tapos, yun yung napag-usapan na parang we have that hole inside of us na parang gusto natin ng glory. Gusto natin ma-acknowledge. Gusto natin ng appreciation ng ibang tao. Yeah. And if hindi natin finil ng word ni God or ng presence ni God, talagang people pleasers tayo. Yeah. Pero, kung you're filled with the Holy Spirit na, you really spend time reading His Word. Parang, kumbaga, close yung relationship niya ni God na minsan parang in a light way sabihin mo kay Lord, feel ko may chance na ayawan na ako ng tao na to. Pero, okay lang kasama naman kita. And sa inyong business, kasi isa kang Christian business owner, paano nyo napapanatili na, syempre ito, may integrity kayo, at the same time, ano yung mga ginagawa nyong ways para hindi po kayo mag-give in sa mga compromises? I believe sa inyong negosyo, may mga ganyan po kayong mga na-encounter na talagang sumusubok sa inyong testimony or sa inyong faith sa Panginoon. So, as Christian business owner, paano nyo po ito napapangalagaan or nadideal, sir? Sa amin, yung mga challenges, mas more into marketing. Marketing. Hindi kasi kami heavy sa sales, na may salesperson na nag-aalok. Feel ko yung mga ganun na industry, sila yung prone sa mga temptations na vices and all. But yung sa amin is, sometimes, natatempt kami to market as the world markets. Kasi minsan ngayon may mga things na pinapaniwalaan tayo as Christians na in today's society, it's considered cancelable. Yeah. Diba? Tapos, makita mo ibang companies sila, promote na, specific day. Hindi ko na mention kung ano kasi iba-ibang beliefs tayo. Parang we're celebrating this special day na us believers, we don't believe in. Parang it's against our convictions. Yes. Parang sometimes tempted ka, yung mga competitors, ang daming tao kasi nag-cater sila sa community na yun. Tapos, well-promoted. Parang tempted ka din, parang, what if, for business sake, mag-promote din ako na, buy one, take one for to celebrate this season. Ganon. So, it's very hard din na parang sometimes, you're just gonna trust God na even without marketing it the way the world markets, He'll be the one to provide. Yes. And ito, naalala ko bigla habang nagkikwento ka, Sir Bradley, itong sinabi sa Proverbs chapter 29 verse 25. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Napakagandang verse nito. Na as bilang Christian business owner, anuman yung mga nakaamba na mga challenges or sometimes nababalot tayo ng fear, hindi dapat ganun eh. Kumbaga, yung fear natin dapat nasa Panginoon lang. Sa Diyos tayo, merong fear, hindi sa approval ng tao. Kasi doon siya nagfo-fall eh. Asan ba yung identity natin? Unang-una, first and foremost, saan ba yung identity natin as Christian business owner? Nasa approval ba ng tao o nasa approval ng Panginoon? Kasi kapag malinaw sa atin, 'di ba Sir Bradley, na ang identity natin ay nasa Panginoon, kahit na may mga compromises diyan, kahit na meron tayong fear, baka mawalan ako ng client, hindi mo siya magagawang isipin. Bakit? Kasi ang identity mo nasa Panginoon. Yung business mo ay para sa Panginoon at hindi para sa tao. And yun yung ginagawa ng Business as Mission Philippines eh. Yung tulungan yung ating mga Christian na business owners na hindi talaga madali na magtayo ng sariling negosyo. Along the way, you will encounter different kinds of challenges na talagang susubok sa'yo at magtetest ng iyong faith. And you're one of them. No? Kabilang ka sa community na ito. And bilang isang negosyante, ano yung naitutulong sa inyo ng Business as Mission Philippines na mas maging malinaw sa inyo, mas maging clear sa inyo na itong negosyo ko ay para sa Panginoon?
For me, it's the constant reminders through the testimonies of other fellow Christian business people. Like just a while ago, may nakausap ako from the community na may na-encounter siyang problems and shinare niya specifically how he dealt with it. So, parang nagkaroon ako ng idea na, possible pala yun. And ng confidence na other fellow Christian business people are going through the same thing. So, it's more of having that reassurance around you na, okay, hindi ako nag-iisa. And that kaya ko to because people around me have done it. Yeah. Yeah. And siguro isa rin sa mga i-remind natin or maging reminder sa ating mga business owners na kahit na mahirap, kahit na natetest yung faith natin, babalik at babalik pa rin dapat tayo sa salita ng Diyos. Napakaganda nga nitong Romans chapter 12 verse 2 ito talagang isa to sa mga panawagan sa atin ng Panginoon na do not conform any longer to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. It is His good, pleasing and perfect will. Ito yung panghawakan natin, mga kaagapay, lalo na yung ating mga Christian business owners na yes, maraming i-offer sa atin ng mundo. Katulad nung nabanggit ni Sir Brady kanina, nakakatempt minsan na parang sabayan na lang natin kung ano yung sinasabi ng mundong ito, kung ano yung mga dapat nating gawin. Minsan, may tendency talaga tayo na mag-rely na lang doon. Pero iba yung sinasabi ng Panginoon Siguro yung isang question na kailangan din nating sagutin to ourselves, Lord, para kanino ba ako nagnenegosyo? Para kanino ba itong business na ito? Para lang ba sa sarili kong interest? O para sa inyo to, Panginoon? Kasi kapag binigay natin itong negosyo natin para sa Panginoon, yun yung worship natin for Him. And when we do our business as our worship to God, kahit na may mga compromises dyan, kahit na sinasabi ng mundo na hindi, maki-join ka lang sa mga makamundong mga bagay, hindi mo siya gagawin. Kasi para yan sa Panginoon. And if your business partner ay si Lord, siyang bahala sa atin. Yes po. And I believe sa kumpanya nyo, sa negosyo nyo, ipinatunayan na ng Lord kung paano siya naging faithful. Maaari niyo po bang ikwento ito sa ating mga listeners, sir? Ayun, ang dami na po. Ang daming breakthroughs. Sige. May mga moments na naalala ko, mga seemingly impossible. Like, let's say, nung pandemic, Yeah. na nagkaroon ng debts yung company kasi syempre nagtatraverse ka lockdown tas hindi lockdown. So yung debts medyo nag-compile na. Tapos naalala ko pinag-pray ko na na mabayaran lahat. Tapos nakiusap din kami sa tenant sa landlord namin kung pwedeng bawasan yung rent and all. Tapos by God's grace, nung bandang dulo, nung pinayagan yon, tapos, tawag dito, yun, nung biglang nabayaran by God's grace lahat ng utang, talaga naalala ko, punta ako sa likod ng car, tapos nagbow talaga ako, tapos nag-pray ako, sabi ko, Lord, akala ko imposible tong laban na to. Yeah. But He's really gotten us through. And madami pang other stories of, mga breakthroughs and mga challenges din along the way. Along the way talagang nakita natin kung paano po kayo tinulungan ng Panginoon. Indeed, He is our Jehovah Jireh. Yes. He is the one who always provide all our needs sa ating pagnenegosyo. Hindi lang siya monetary, kundi marami ring provision ng Lord na ibinibigay sa ating pagnenegosyo, maging sa ating pang-araw-araw na buhay. And as we end, as we wrap up dito sa ating magandang talakayan, we also encourage yung ating mga kaagapay. Kayo ba, may mga experiences ba kayo na lalong-lalo na sa pagnenegosyo na para bang tipo bang na-test ang inyong faith, na tipo bang na-tempt din kayo na makiisa sa gawain ng mundong ito? Paano kayo tinulungan ng Panginoon doon? At paano kayo nag-stood firm sa kaisipan na hindi ako makikiisa sa gawain ng mundong ito, kundi makikiisa ako kung ano yung
pinapagawa sa akin ng Panginoon. I-share nyo nga po yan sa ating comment section at paano po kayo ginabayan at tinulungan ng Panginoon as you encounter habang nasa ganyang journey po kayo. Dahil itong kinikwento sa atin ni Sir Bradley, talagang testamento din yan na our God is a God of breakthroughs. Yes. Talagang ang daming ginagawa ng Panginoon at mas na-appreciate natin yan if we learn to surrender yung mga burdens natin, hindi lang sa buhay natin, even sa ating mga pagnenegosyo. And siguro, ilan ito sa mga panghuli kong katanungan, Sir Bradley. Ano yung challenge na gusto nyong iwan naman ngayon sa ating mga negosyante na para bang naiisip nila na, hindi, gusto kong kumita susunod na lang ako sa pattern ng mundong ito. Ano yung challenge yun na gustong iwan para sa kanila, sir? Siguro, babasahin ko tong verse. Yes, sir. Yung Psalms 27. Galing sa BAM workbook. Sabi, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. So, saan ka ba magbibigay tiwala? Yeah. Yung mga tao kasi, sinful tayo by nature. Yeah. So, if you put your trust in people, nagbabago-bago isip niyan eh. Ngayon, tutulungan ka. Tapos mamaya, nag-turn around. Tapos, hindi mo, ayaw na sa'yo, diba? So, parang hindi talaga stable to trust in people. But if you trust God, si God steadfast talaga. Yeah. So, yun, talagang just to put your trust in God first and foremost. Naalala ko din yung sinabi ni Pastor Sherwin. Pasensya na, lagi ko sinasabi yung mga kinuquote ko yung mga colleagues ko kasi yun nga, just to share na community talaga that I'm learning a lot from them. Inspiring kasi talaga yung mga kwento, yes, na sinabi niya na talaga, is God talaga an active partner in your business or is God a silent partner? Yeah. If silent partner, you're just waiting na mag-provide for you pero hindi talaga yung paraan niya yung ginagawa. Or is He an active partner na yun nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, you want to know kung ano yung what He approves with and disapproves with. And you do it kahit na mas mahirap. And along the way, as you journey through that, doon mo nakikita, like it says here, kung ano yung pleasing and perfect will ni God. Sometimes we keep on asking, ano ba yung will ni God? While disobeying. Pero it's really when we don't conform by the patterns of this world. Yeah. And we really do it God's way, doon natin dahan-dahan nakita, ito pa yung will ni God. Yeah. Kaya ang pagpipilian lang natin mga kaagapay, ano ba yung option natin? Do the business in our own way or do the business in God's way? Yes, Siyempre, doon na tayo sa God's way. At kapag tayo ay naging obedient sa Panginoon sa ating pagnenegosyo, tiyak merong blessing yan at merong kapayapaan sa ating puso. And you're also part ng BAM Philippines. Yes. At paano naman po nakakatulong ang BAM sa inyong journey bilang isang Christian business owner? Ayun po. So, BAM has been really helpful. Like I've said, it's really the community. Community of like-minded believers na walking together. Kahit na iba-iba. Some ahead, some nagsisimula pa lang. Iba din yung levels of conviction. Yeah. Yung iba, mas firm na yung conviction. Yung mga iba, nagsistart pa lang. But, walang judgment. Parang yung iba, even if mag-confess ka, ako, medyo nahihirapan pa ako when it comes to paying on time. Parang your brothers and sisters there will keep you accountable and help you na to change from that. Rather than to judge ka, bakit kasi ganyan? So, it's really a welcoming community that you can journey along this business walk. Yeah, and I think that's something na kailangan din na magkaroon yung ating mga business owner. Sabi nga nila, ang pinakamalungkot daw na posisyon sa pagnenegosyo kapag ikaw na yung sa pinakataas. Kasi syempre, hindi mo na nakakausap sometimes yung mga mga sinusupervise mo, yung feeling na mag-isa ka. Yes. That's why if ikaw ay isang business owner and if you're looking for a community of business owners, Christian business owners, narito po ang BAM Philippines para tulungan po kayo na paano ba natin mas
i-improve pa, paano tayo mas magiging maayos na negosyante, at paano ba magiging salt and light yung ating business dito nga sa magulong mundong ito. Pero maganda yung encouragement sa atin ni Apostle Paul dito nga sa Romans, na wag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi makiayon na tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. And by that, we will know kung ano yung kanyang nais sa atin sa Romans 12 sabi doon, napakaganda talaga na he's perfect at pleasing na will para sa ating lahat. And with that Sir Bradley, maraming salamat po, sa pagbabahagi ng inyong insights, at naging encouragement nga po ang inyong story lalong-lalo na sa ating mga negosyante. And we pray na patuloy pong pagpalain ng Lord ang inyong business. Mag-ingat po kayo, sir, and good morning. Yes, good morning po. Thank you po ulit. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam si Mr. Bradley Go, ang co-founder ng Go Creamery, at bahagi din po siya ng Business as Mission Philippines.